araw mga mare, samahan niyo ulit kami mag-swimming dito sa Señora Nieves Private Resort na matatagpuan sa Pandi, Bulacan. Tara, samahan niyo kami ngayong araw. Itong araw nga na to, kagagaling lang namin nilapangan sa Maynila, pero syempre diretso na rin tayo agad pagkadarating namin. Inundo pala tayo mga mare at maraming salamat po. At eto nga yung mga pamangkin ko, syempre kasama sila, mawawala ba naman sila. Ganyan na nga lang yung suot ko kasi magsiswimming lang din naman para naman di na rin ako magpalit. Layo rin yung biyahe natin mga mare. Mga si Pangit tingnan nyo naman. At eto nga, umakit na rin si Pangit at katabi ko pala si Mama. Habang nasa biyahe nga kami, eto naman si Mama kumakain ng orange at ako nahihilo kasi nga kakarating lang natin galing Maynila. Eto nga, excited na naman ang mga bata. Banga din yung biyahe at eto nga sa wakas nakarating na tayo at bumaba na rin. Di nga, kasama si tatay at yung mga pamangkin kong iba. At eto nga isang pamangkin ko, pagod na pagod, may pag-unad pa. Tingnan yung mga mari yung labas kaya kapag mahilig ka sa mga ganyan, ay tamang-tama sa ito. Lalong-lalo na sa mga bata. At eto nga ang lawak niya Din pwede siya sa mga events kasi tingnan nyo naman, napakalawak ng space. Rate pala dito ay kapag 10 hours, 20 packs, 2 bedroom, 6.5. Pag naman 35 packs, 2 bedroom na yon 8,000. Naman overnight, 20 packs, 2 bedrooms, 13,000. At kapag 35 packs, 2 bedrooms din, 15,000. Eto nga, kapag pavilion for 200 packs with tables and chairs, 5,000. Lang din naman ng ibang resort kasama na yung mga amenities. Kapag gusto nyo pang malaman ng ibang information, pwede nyo silang kontakin at ilalagay ko na lang dyan. Pagdating nga namin mga mare, excited kami. Kaya naman umakyat kami dito para makita natin yung mga rooms. Kung nga si Mama, may pagdungaw pa sa baba. At ayan siya mga mare, maganda rin yung mga rooms nila. Nagustuhan ko din dito ay bawat kwarto ay merong sariling CR. Hindi mo na kailangan lumabas kapag naiihi ka at may aircon din siya. Kabila naman may double deck na, tapos may ganito pa sa baba. Ito naman yung kwarto sa baba, ang lawak niya para ka lang nasa bahay nyo kasi may ref, may lababo, at eto may lamesa. Ito naman yung sa taas mga mare, ang linis din tingnan nyo. Yung nasa gitna, baba rin may double deck at meron din sa baba na hinihila. Kaya kasyang-kasya kayo ng pamilya nyo, kaya kabarkada mo. Eto, kabila rin to, katabi lang din ng isa. Ayan malawak din. Na ngayon, kapag magpapasko, pwede kayo dito mag-reunion. Hindi mo iisipin kung gaano kadami yung tao kasi marami kayong pwede matulugan. Ang nakakatuwa, may slide siya mga mare at eto yung itsura ng pool nila. Ang ganda rin. Tinda rin sila ng salbabida kapag gusto nyong bumili. Ito naman, pangatlong palapag mga mare, kapag gusto mo tumambay at mag-isip-isip. Ang ganda nito, napakahangin. May duyan pa nga at ang napakalawak at makikita mo halos lahat ng bahay kasi ang taas. Grabe lang mga mare. Alam nyo ba dati hindi lang namin makapag-swimming kapag naman tag-araw. Naalala ko noon yung mga klase ko, mga kaibigan ko, may mga kanya-kanya ng plano na mag-swimming sila. Tapos kami wala kasi hindi namin afford. Siyempre, 'di ba? Hindi naman natin kailangan yun, pero ang sarap din pala sa pakiramdam na maranasan mo yun. Grabe, ang tanda ko na bago ko pa naranasan makapag-swimming at sabit-sabit lang sa may mga kanya-kanyang mga plano. Dito pala kayo pwedeng kumain, ang haba rin ng lamesa kaya pwede. At eto nga, kumain na kami kasi gutom na rin kami. Nakakatuwa lang din silang pagmasdan kapag kumakain sila. Tapos mamaya magsiswimming na yung mga yan. Siyempre naman, excited At eto nga yung kapatid ni Pangit, si Naki. At eto may video okay din siya. Kaya mag-video okay hanggang 10 lang ng gabi. Eto nga, habang namang hindi pa pwede sila mag-swimming, mga naglalaro sila. Nakakatuwa nga yung mga bata nag-e-enjoy. Tuwa nga kami kapag naipaparanas namin to sa mga bata kasi kitang-kita mo sa mga matalinan na masaya sila. Ito nga, chinichika ko si Pangit kaso busy sa paghanap na ikakanta niya. Eto nga mga bata, busy rin sa paglalaro at eto mga nagbalaw na kasi excited na magsipaglangoy. Yun din talaga, isa sa mga magandang banding yung pamilya. Eto nga yung mga bata, tuwang-tuwa din sila dito sa salbabida. Meron nga rin palang slide kapag malakas yung loob mo. Ako kasi mga mare, ayoko. Diba naman kasi, hindi ako marunong lumangoy. Ito nga, hindi pa kami naliligo. Mga binibidyohan ko pa sila. Ito naman si Naki, may pagkanta-kanta pa. Kasi lang magkakapatid, magaling kumanta. Kaya naman busy sa pagkanta. At ito nga, kapatid ko At si Mama, tingnan nyo naman. Diba naman si Mama, sumakay na ng salbabida kasi natutuwa siya. Kaya inalalayan namin. At ito nga dalawa Nang enjoy rin yung mga bata. Mama, nagpahinga lang sa
sandali, eto nga may pagduyan-duyan pa. Katuwa nga na nakikita ko si mama nakakapag-relax, hindi katulad noon kapag nagtatrabaho siya kung anong sako yung dala niya. At eto nga kinahapunan, nanonood kami para pakainin yung hito. Ang gaganda, ang lalaki mga mare. Parang kapag nalaglag ka dyan, yari ang paa mo. Tingnan nyo naman, ang dami. Kita ka rin ng mga gagandang tanawing green na green. Tingnan nyo, biglang madilim tas lumiwanag yung araw. Ito kapag stress ka sa trabaho, lalo na kung natatrabaho ka sa Maynila. Ito sa mga pangarap namin magkaroon ng baboy kapag meron na tayong sariling lupa. Tiyak mag-aalaga tayo ng ganito. Bihan nga, eto, nag-aayos na rin tayo ng makakain natin. Mag-iihaw tayo ng okra. Ayun si Pangit, inaasikaso na niya. Ito naman pamangkin ko, abalang-abala rin sa hotdog. Siyempre, paborito yan ng mga bata. Talaga, sobra-sobra ka nalang magpapasalamat sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Grabe lang talaga, kahit sa imahinasyon namin, hindi naman nakikita to na pwede mangyari sa buhay namin yung ganito. Kung nga na dati natatanong lang namin sa iba, naririnig. Tapos ngayon, kami na yung nasa sitwasyon nila. Ang sarap sa pakiramdam mga mari. Hindi mong iisipin kapag nawawalan ka na ng pag-asa, may darating din na magandang umaga para sa'yo. Ayun din yung panahon at mundo. Madali yung mga pagdadaanan mo, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Dati mga mare, alam mo yung kahit wala pa kami nakikita, pero pakiramdam namin darating din kami dun sa puntong yun. Kung kahit wala pa, pero nagtitiwala ka sa plano ng Diyos. Kada may aalis ang kami isang lugar, mas may malaking opportunity dumadating sa amin. Kasi grabe mga mare, yung tipong dumadaan kami sa matinding problema pero mas mararamdaman mo na nandito lang yung Diyos sa tabi mo. Kasi totoo yun mga mare, kapag walang-wala na kami, tapos sobrang problemado kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta, pero lagi namin sinasabi, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Totoo yun mga mare, nangyayari yung mga ganung bagay sa amin. Noon hanggang ngayon, ganun pa rin mga mare, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kasi hindi porket nakakaranas ng problema, ganun na habang buhay. Problema, andyan lang yan kasama na natin yun sa buhay natin. Marami kasing nag-aakala na ganito na yung buhay namin, hindi na kami nakaka-experience ng problema. Sabi ko nga, parte na ng buhay natin ng problema. Ang kailangan lang natin harapin to at huwag talikuran. Bawat problema na nararanasan natin, yun ang dahilan kung bakit mas matatag tayo araw-araw. Yun din kasi ang dahilan kung bakit may naikakwento tayo sa ibang tao. Nagsimula na tayo sa taas, wala kami ngayon dito. Hindi namin masasabi na okay lang maging mahirap basta nagsusumikap. Lang imposible basta naniniwala ka sa pangarap mo. Hindi namin masasabi yun kung hindi kami galing sa hirap. Hindi namin naranasan yung mga ganung bagay. Nasabi ko sa inyo mga mare, darating yung araw magpapasalamat ka kung bakit naranasan mo ngayon yung pinagdadaanan mo. Sabi mo na lang, kaya pala naranasan ko yun kasi darating tong araw na to. Dahil ang buhay naman ay walang shortcut. Saan kapag pinipili natin mag-shortcut, mas naliligaw tayo. Piliin na lang natin kahit malayo, at least alam natin kung saan tayo papatungo at hindi tayo maliligaw. Huwag lang tayong mainip, darating din tayo doon. Ito pala siya mga mare kapag gabi, tingnan nyo naman. Ang dilim pero grabe ang sarap maligo kasi mainit yung tubig. Hindi muna kami naligo, nagkantahan muna yung mga bata at yung mga marurunong kumanta. Kami tagapalakpak lang kasi di naman kami kumakanta. Pero yung mga bata, talo na may nagtatanong sa akin kung pwede daw silang maligo. Eto mga mare sa gabi, Pasko na dito. Yun naman, napakalawa. Kaya kapag may birthday, binyag, or kasal, pwede rito mga mare. Kaya na nga yung mga bata, maliligo na naman. Kahit lamig na sila, siya, tuwang-tuwa. Ito nga yung dalawang magkapatid, Ito naman si tatay, ayaw maligo. Naman, mga pinagmamasdal yung mga bata. Yun naman, ang ganda ng tubig, para kayo nasa dagat. At maganda rito mga mare, hindi siya maklurin. Sakit sa mata kapag maliligo ka. At eto nga yung pamangkin ko, natuto na nga kakaswimming. Eto nga mga mare, may pagkanta-kanta pa ako at sintonado. Kasi sinubukan ko lang siya. Pagbigyan nyo na, nakapamewang pa si Mayora. At eto nga yung mga bata, may kumakaway pa. Grabe, maalala nito kapag matatanda na sila. Grabe, ako yun yung bata ako, hindi ako makapaniwala. Hindi rin ako nakaligo ng gabi mga mare. Ewan ko ba, ayaw ko maligo kapag gabi ng ganyan. Parang lamig na lamig ako. At eto nga, kinabukasan na to. Eto, sobra-sobra ako naligo. Kaya lalo ako natutong. Eto, marunong na ako lumangoy, langoy aso. Pero masasabi ko, kahit papano natuto na rin ako. Kahit ilang beses ako nakainom ng tubig. At eto nga pamangkin ko, nag-iisa dito sa pangbata. Eto nga, ewan ko ano pinagkukwentuhan namin dyan nung mga panahon na yan. At eto yung dalawa, nasa gilid lang. O siya mga mare, tingnan nyo, marunong na ako lumangoy. Kaya kitang-kita na may gilagid ko kakangiti. At eto
yung ay pamangkin ko, nagpadulasan na. Mas na nga rin ako ni Yaya ni pangat pagbaganyan kaso ayoko talaga, natatakot ako malalim yung banda kapag bumagsak ka. Naman si mama, nakakapit sa salbabida. Oras nga na to, pauwi na rin kami kaya sinusulit na namin para naman masulit yung punta natin dito. Mga bata, ayaw pa magsipag-ahon. Kahit ako mga mare, ayaw ko pa rin umahon. At eto nga si pangat, kumain muna siya kasi kanina hindi siya kumain. Nga nung almusal natin for today's vlog at yung mga ilan ko rin mga pamangkin kumain na rin kasi nagutom ka lalangoy. Tuloy rin yung biyahe natin kaya kumain na rin kami para naman kahit papano may lakas tayo. At eto nga si Naki kumakanta pa rin. Na nga, paalis na tayo. Lang natin kung may naiwan pa tayo. At eto nga, naglalakad na tayo. Napakalaki nito mga mare. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po na nakasama namin ngayon. Salamat po sa Señora Nieves Private Resort na matatagpuan dito sa Pandi, Bulacan. Mga mare, tara na!